Good morning! Happy weekend everyone. It's Saturday morning. Same as usual, we're going to prepare for our lunch and dinner. And one of our menu for today is bulaklak ng kalabasa. So, hugasan ko lang siya kasi ang dami niyang baby ants. Baby ants. And then, ayan. Talong and sitaw again. And fish again. So, hugasan lang natin ng mabuti itong bulaklak ng kalabasa. Okay, tara. Lagyan ko pala ito ng itlog ha. And then, yeah. By the way, it's Miss Sarah living in two countries, Brazil and China. And we are here in China. 3D, it's sunny day. Nasa itaas pala yung aking tripod, kaya pahirapan tayo sa pag-video dito na side. So, wash lang natin itong ating bulaklak ng kalabasa. Putulin lang natin yung mahaba, yung stem niya. At i-ready na rin natin yung ating fish. Alam niyo, sabi ng biyanan ko, dapat vice versa yung posisyon ng isda para kapag i-steam, maluto siya. Hindi daw maluto yung kapag ulo. Dapat nakaganyan style. Nung first time ko naging chef cook sa kinabyanan, ganito yung posisyon ng mga isda. Very organized. Organized. Ganyan. So, pagkakain na, sabi ni biyanan, wag daw ganito. Para mas maluto daw, dapat pa ganyan, pa vice versa ang posisyon. Ganun. At ang next nating i-prepare ay ang sitaw at talong. Kinuha ko na talaga yung tripod ko para naman hindi ako mahirapan sa pag-slice ng talong at saka paghimay ng paghimay ba tawag ito? Basta paghagpat sa sa sitaw. Isa pa tong talong ni Enchik, ang tigas. Iwan ko kung anong klaseng talong to. Super tigas talaga niya. Iwan ko. Igisa ko pala ito na may karning baboy. At ang ating next na i-prepare ay ang ating main dish. Yes, this is my main dish. Scrambled egg na may bulaklak ng kalabasa. So, 5 piraso ng itlog and then lagyan ko lang siya ng spring onions para medyo may aroma. So, ayan, proceed na tayo sa ating pagluluto. Ang unahin natin yung ating ginisang sitaw at talong. So, ayun na nga, mikos-mikos lang natin. Inuuna ko talaga yung talong kasi gusto ko siyang parang iprito kasi yun na nga, medyo matigas din. And then, i-mix na natin yung sitaw. At inangkin na ng talong ang buong mantika. Kaya naman, kailangan ko yung magdagdag ulit ng kaunti lang para lang maluto yung ating sitaw. So, by the way, nalaman ko pala to kay Bianan na kailangan unahin mo yung asin ilagay bago yung bitchin or granules chicken. At nilagyan ko pala ito ng kaunting chili pepper para naman hindi boring kapag kakainin na siya. So while waiting sa ating gulay is inom lang ako ng kaunting siya. Ito pala ay ginawa ko kahapon. Luya, tapos nilagyan ko siya ng kaunting yung dahon ng siya kasi I am bloated for almost 2 weeks. Ayan, nagpa-check up ako sa old doctors, hindi doon sa modern doctor kasi doon ako dinala ni Inchik. And then, yun na nga, uminom ako ng gamot. Sabi ng doctor is, ayun, mababa daw yung blood pressure ko. And sa first doctor is gamot binigay sa akin, yung tablet. And then, sa second doctor naman kasi talagang nagreklamo ako na ganun pa rin. I feel nahihilo at saka bloated pa rin. And doon sa second doctor, in-injection na naman ako. At ganun pa rin, wala pa rin nangyari. Kaya ayun, napag-isipan ko na mag-boil nga ng itong siya na to para siguro malay mo maging okay. At yun nga, naging okay siya, no? Thanks God. Maganda pala yung epekto talaga ng loya. Loya. Ayan, tapos na nga yung ating gulay. Saka ko naman siya timplahan ng chicken granules at soy sauce. So, yeah, konting tubig lang kasi medyo nahubas na dyan siya. Ginisang gulay, dan. So, kung hinahanap niyo yung bawang, ayan, nakalimutan ko. At ang ating next na lulutuin ay ang ating main dish. Pinaka-main na ulam. O, diba? Kasi dito tayo magfo-focus. Ito yung scrambled egg na may bulaklak ng kalabasa. So, to make it more presentable. Ayan. So, sa China ko nga lang pala ito nalaman. Ay, hindi. Nanood pala ako ng sa YouTube. Alam niyo na, I was a chef before. Sa isang pamilya na Chinese. Chef-chefan lang. Kunwari lang. Ayan, nagsisearch din ako kung anong mga lulutuin, kung paano another way of pagluto ng itlog. So, ganito nga siya pagluto. Iwan ko kung anong tawag dito, nakalimutan ko. I think it's scrambled egg roll. Pero sa akin, nilagyan ko siya ng, yun na nga, bulaklak ng, tawag dito, bulaklak ng kalabasa. And yes, I know matrabaho ang ganitong pagluluto, no? Pero if you like what you did, kusang loob mo siyang ginawa at masaya ang puso mo, ay, charot, may pag na. Magagawa mo siya ng maayos and
very easy lang for you. Very easy. Matrabaho nga lang siya, yes, of course. I don't know why, but I always wanted my plates very representable. Char. At dahil nga matrabaho yung ating scrambled egg roll, syempre wag na natin perapan sarili natin. Steam fish is very easy. Steam na lang. And then, we are done. Ito yung natira na chicken kahapon. Ayan, let's have a lunchtime, everyone. At syempre, bilang isang taong bahay, tapos na silang kumain, ikaw na lang natira. Maghugas mo pagkain ng aso and everything. So, pahinga ng konti and then malilinisan na naman tayo ng kaunti. So, ayun, mahaba-haba itong vlog natin ngayon kasi nga, ayan, hanggang hapon ito. By the way, niyaya ko pala yung anak ko na kumain kami ng ice cream doon sa pinaka-favorito kong ice cream sa Mixue. Ayan. Pero alam nyo bang, kinausap ko muna siya sa bahay na wag magalit-galit, relax lang. Kasi alam nyo yung minsan hindi kami magkaintindihan. Tapos wala siyang pasensya katulad ng ama niya. Ganon siya. Kaya kailangan kausapin mo siya sa bahay bago kayo umalis. Kaya ayan, nasa good mood si Manang. Sabi ko, wag galit-galit kasi galit-galit ka ay galit ka talaga. Alam nyo bang, hindi nyo alam no, ngayon nyo palang malalaman na ako ay isang tao na napakahaba ng pasensya. Yes, ang pasensya ko is nasa 1,000%. Hindi ako mabilis magalit, lalo na sa anak ko. Kay Inchik, yes, napakababaw ng pasensya ko. Kapag hindi niya sinunod yung gusto ko, ay bla 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 talaga agad. At ayun na nga no, nakuha na nga namin yung aming order na strawberry flavor at saka chocolate flavor naman sa kanya ang ice cream sa Mixue at bumili na rin kami ng hotdog. So ayun, kumain lang kami sa may tabing kasada. Palipas oras lang and then ayan, tingin-tingin sa paligid habang doon banda ay nakapark ang aking siyang-siyang. After nga pala namin kumain is dumaan na rin kami dito sa may market or shopping plaza mall. Shopping plaza shopping. At may nakita nga ako ditong butter. Okay lang yung price pero parang mahal pa din. At meron pala ditong mozzarella. Kapag mag-ano na ako mag-pizza next time dyan ako bibili. Pero hindi always may ganyang naka-display dyan. Ngayon lang yan. Kasi other day, naganap ako ng cheese. Wala siya. So, wither lang din ang kanilang stock, no? And naghanap na rin ako ng flour dyan kasi gusto ni Liwame ng pancake. So, let's try to have flour. This one is for the bread flour and this one, sabi ni Liwame, is for cake daw to. Kaya naman, yan ang kinuha namin. Pauwi na nga kami dito at si Liwame, ayun, nagtatatalak na sa akin kasi pati ba naman ng ganyan mag-video. Ay, nako, iwan ko na lang. Manang-mana talaga sa tatay. Ayaw talaga niya ako mag-video-video. Pero, kapag nasa mood yan siya mag-video-video, sabihin niya, ay, video mo ako, ganun, ganito, blah, 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 and everything. Oh, tignan nyo, galit na. Oh, let's go. Ay. Oh my goodness. Why like this also need take? Oh, let's go. Ay. Diba? So, ayun, after nga natin naigala yung anak natin, balik na naman tayo sa trabahong bahay. Kailangan nating tanggalin yung mga dapat tanggalin. Kaway-kaway sa mga nanay dyan, especially sa aking nanay, no? Everyday, paulit-ulit na lang ang trabaho. So, ang daming mga gawain hanggang matapos ang araw at gabi. Kaya nakuha naman nato ang atong sinampay sa baba. Siyempre, ang atong rooftop, di magpahuli. Naapod na sinampay dira. Kaya mas dali makuan, mag-dry diri Kaya naglaba, manggugkuan, mga budget and everything. So, yeah. And after nga nito, wala na. Tapos na. Dito ko na talaga siya tatapusin kasi medyo mahaba-haba ng video na to. Thank you everyone for watching and listening and everything. Bye! Thank you and have a good day. Bye! Halagi, ganahan lagi huwag edit-edit. Uy, padayo na day ha.